Hello po, ang topic natin ngayong gabi ay yung tungkol sa mga nahulog, nabaldog, nauntog na mga baby or mga bata. Ito po, meron tayong isang picture dito ang sinasabi na major causes of traumatic brain injuries ay mas maraming percent yung sa mga nabaldog or nahulog, yung falls, ganyan, ano? Yan po, according sa CDC. Yan. So, dapat kasi ang moral lesson, bawal mabaldog yung baby or mahulog. Ingatan nyo po yung ating mga baby po na wag mabaldog. Usually kasi, ang mga baby po pag nahulog, hindi naman diretso kaagad yan na ulo kaagad. Kasi pagka diretso yung ulo, mahirap yun. Parang head-to-head collision nagbaga ang sasakyan. Ano po? Usually yan, ano muna, balakang muna or legs muna, tas balikat para mawala yung impact sa ulo. Meron na nga nabibiling mga helmet sa mga bilihan sa TikTok or Shopee. Ang mahirap talaga kapag ka nabaldog yung mga baby, ingatan nyo po ha. Ayan. So, pag-aralan natin yung pagka po kasi ito yung pinakabalat ng ulo. Sa ulo yung pinakabalat. Ito yung mga buhok. Ano po? Pagkatapos ng skin sa scalp kasi, kaya tinawag yun na scalp kasi skin, connective tissue, aponeurosis, loose areolar tissue, tapos periosteum, kaya scalp. Ayan po. So, bago tumama sa buto, pagka nauntog, ang impact muna sa hair, sa skin, yan yung connective tissue, aponeurosis. Tapos loose areolar tissue, periosteum. So kapag ka dyan umuntog, bukol. Kasi kapag ka nagdugo kasi yan sa pagitan ng balat at saka yung sa bungo. Ayan po. So pagkatapos naman, ano ba, tinanggal na natin yung scalp, ano po, ang susunod nun kasi bungo na. So yung bungo po kasi matigas, 'di ba? Or sa mga baby medyo malambot pa. Tapos ito yung brain. Sa pagkatapos po ng buto sa scalp, meron diyang mga layer o yung meninges, yung dura mater, arachnoid mater, pia mater. Yan, kumbaga meron pang mga layers pagkatapos ng bungo. Ano po? Yung mga bukol po na sinasabi ko, dun lang po 'yun. Sa taas ng bungo. Dito kasi lang sa skin, sa scalp. Pero kapag ka ang problema nandito na sa brain, nakakatakot, no? So, pwede pong magdugo yan kapag ka, halimbawa, malakas ang impact. Pwedeng magdugo sa subarachnoid space. Itong subarachnoid space po, ito yung kung nasaan yung cerebrospinal fluid or tubig na clear. Parang yung brain natin parang nakalutang lang po dyan sa fluid na yan. Ano po? So, yung mga layers na yan, dura mater, arachnoid mater, tsaka pia mater, dire-diretso po yan hanggang sa spinal cord yung pinaka balot ng ating central nervous system. Ayan, so kapag ka po ganyan, may dumugo dyan sa loob, yun ang problema natin. Intracerebral hematoma, mapaparalyze yung baby o may weakness, o kapag nagdugo dun sa dura layer, subdural hematoma, mapipipi yun po yung utak. Magkakaroon ng increased intracranial pressure. O di po ba, epidural hematoma. So, ang ibig ko pong sabihin kasi kapag ka nagkaroon ng bleeding dyan, dahil bungo tapos soft yung ating brain, mapipipi po kasi yan kapag ka nagkaroon ng bleeding sa loob. Kaya pag pumunta kayo sa hospital, pwedeng i-CT scan yung bata. Ayan po, ayan, kagaya na po ng picture na ito. Ito po nasaan ito kasi di po ba yung sa ibaba ng skull, yung dura mater, arachnoid mater, pia mater, di po ba? So, maaaring ito ay subarachnoid space nag-bleed. Ayan, so mapipipi po yung utak. Ayan, so ganyan yung mga examples ng mga bleeding sa brain. So paano gagawin diyan? Di po ba?
So kapag ganyan, space occupying lesion, mapipipi, yung mga simptomas lalabas na sa bata. Tapos yun nga yung sabi ko po kanina, mag increase ang intracranial pressure kapag halimbawa ito po yung brain, ito yung subarachnoid space, ito yung skull, di po ba? Normal. Pagka maraming dugo, syempre mag increase yung volume, blood volume dun sa loob. So, either pipipiin yung utak o mamamaga yung utak. So, magpapakita ng simptomas yung bata. Ito po yung mga binabantayang senyales ng pagtaas ng presyon sa loob ng bungo. Matinding pagsusuka kasi yung projectile vomiting, yung sumisirit kasi nga po, maapektuhan yung vomiting center sa brain. Pagkawala ng malay o ulirat, siyempre no, ma-unconscious na siya. Pagkakatulog na mahirap ng gisingin, ako mahirap na to. Pero hindi na pwedeng wag matulog. O obserbahan, pwedeng matulog yung bata kung nauntog pero babantayan o obserbahan. Pag may matinding sakit ng ulo, sobrang pagkahilo, pagdurugo sa ilong at tenga, minsan hindi dugo, cerebrospinal fluid po yung lumalabas. Minsan naman magkukumbulsyon o panghihina ng parte ng katawan kagaya ng kamay o paa, yung mga paralysis, paresis, weakness, ganun. So dapat hindi na po tayo aabot sa ganyan kasi. Kaya bantayan nyo po yung mga baby, bawal po silang mahulog, mauntog, ingatan nyo po sila. Ang mga nakita ko lang pong namatay talaga ng mga batang nahulog ay yung nahulog sa puno. Ayun. O kaya yung mataas na double bed. Yung diretso talaga po yung ulo sa semento. Gandang gabi po.